This is Deuteronomy chapter 28, verse 47. Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart for the abundance of everything. Actually, itong passage na ito ay nakalagay siya sa isang hindi magandang bahagi ng Biblia sa aklat ng Deuteronomy, sapagkat ang pinag-uusapan ho dito ay yung curses na binanggit ng Panginoon para sa mga Israelita. Pag pinasa mo yung verses 1 to 14 ng Deuteronomy 28, tinutukoy ho doon yung mga pagpapala na meron sila kung sila ay susunod sa sinasabi ng Panginoon. If you would obey wholeheartedly and do everything I have commanded you, ang sabi ho ng Deuteronomy 1 and 2, then I will bless you. At binanggit niya ho doon yung blessing hanggang verse 14. Then pagdating sa verse 15, binanggit niya ho doon yung mga curses. Of course, this is an old covenant truth. At isa sa mga sinabi niya dito, kaya nangyayari ang mga hindi magagandang bagay because you did not serve the Lord your God with joy and gladness. Ang ibig sabihin, pwede ka palang naglilingkod sa Panginoon nang walang joy. Kaya ang sabi niya sa mga Israelita, these things took place and will happen to you because you did not serve the Lord your God with joy and gladness. So, sa Old Testament, problema ng Israelita, paano ba ako maglilingkod ng may kagalakan sa aking puso? And how would I do that? Paano na kung hindi maganda ang nangyayari sa buhay ko? Paano na kung kulang ako sa pera? Paano na kung meron akong karamdaman? Paano na kung ang mga pamilya ko ay hindi buo? Paano na kung ganito? Paano na kung ganyan? Paano na kung ganito? Paano na kung ganyan? How can I serve the Lord with joy and gladness? And that was the problem of the Old Testament believers. Kaya ang ginawa ng Panginoon, no, hindi lang kita gagawing masaya dahil sa sitwasyon, hindi lang kita gagawing mayroong kagalakan sa iyong puso dahil sa mga nangyayari sa buhay mo, gagawin kitang masaya dahil ako ang sagot sa lahat ng kailangan mo. That was the new covenant answer. Let's leave that. And sabi sa Hebrews chapter 1 verse 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness. Sabihin natin lahat, oil of gladness. Ano pag nag-uusapan ho natin ang langis o ang ibig sabihin po ng oil generally sa Bible is anointing. O in other words, the Spirit of God, ang banal na Espiritu ay sumasayo, so meron kang anointing. So pag pinag-uusapan nun natin yung salitang anointing, normally, ang lagi naririnig natin ay anointing para magpagaling, anointing para mag-preach, anointing para magpalayas ng demonyo, magpalayas ng ganito, manalangin ng ganito. Pag pinag-uusapan nun natin yung salitang oil, we always think that this is something very special na iilan lang ang mananampalataya na meron. Pero ang sabi ho dito, God has anointed you with the oil of gladness. Sino sa inyo masaya? Sino sa inyo masaya? Amen. More than your companions. Oh man, hindi ako papayag na mas masaya siya kaysa sa akin. Hindi ako papayag na pag may katabi ako sa jeep, mas masaya siya kaysa sa akin. Hindi ako papayag na pag may kakwentuhan ako sa trabaho ko, mas masaya siya kaysa sa akin. Hindi ako papayag na pag nag-uusap kami mga pastor, sasabihin nila, ganito ang nangyayari sa amin, ganito ang nangyayari sa amin, ganito ganyan, mas masaya siya kaysa sa akin. No!
I am more joyous and glad more than my companions. Why? Because I have the oil, I have the anointing of gladness. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anointing of gladness. So pagdating sa 13 verse 15 ng Hebrews, therefore by Him, let us, sabi natin lahat, by Him. Come on, louder than that, by Him. Hindi sinabing by the situation, hindi sinabing by the circumstance or by the people around you. No. Ang sabi ng Bible, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. By Him, by His finished work, by His stripes, by His death, by His resurrection, let us continually offer the sacrifice of praise. That is the fruit of our lips, giving thanks. Amen. Dahil kay Kristo, kaya nating magbigay at magkaloob lagi ng pagsamba, ang sabi ng Galal na kasulatan, at ang bunga nito ay ang ating mga labi ay nagbabanggit ng mga bagay na nagpapasalamat sa biyaya, kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Giving thanks, the fruit of our lives. So let's talk about the power of praise and thanksgiving. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, by the way, alam niyo ba ang church natin ay ang daming pinagdaanan na bagay or sitwasyon or circumstansya. Alam mo, this church was founded in a very conservative type of mindset. Naalala ko pa noon, bata pa ako noon, yung ibang leaders natin, mga matured na yung mga panahon na yon. Sumaliit po na church, walang drums doon, walang gitara doon. Pag may electric guitar ka rin, ang tingin sa'yo doon, ano ka, satanic. Kasi rock and roll is from Satan, sabi ni Billy Graham, yung mga kapanahunan ng 1980s. Talagang sinabi ni Billy Graham yun. Kung may mga ganun kang tugtog, talaga ang tingin sa'yo, satanic. So noon sa this church na maliit na church, bakit yung nagsisimula pa lang tayo dito? Wala talagang ano. Walang mga masyado ganun. Tapos ang ginagamit lang noon, piano. Then yung piano, hindi katulad ng ginagamit ngayon na keyboard, yung may amplifier, hindi ho ganon. Yung ginagamit natin noon ay yung piano na pag bago ka tumugtog, kailangan apakan mo muna, gaganon. Tapos mag-iipon ng hangin yun. Tapos kung may hangin na, tsaka tutunog yun. Pambihira. Ganon kalupit yung mga instruments noon. Imagine nyo na lang kung ganon ngayon, no? Nagigitara, kailangan apakan mo muna bago tumugtog. No? Antindi noon. But you know, that's the way the church was founded. Until time came, goes by, went by. Then, ang pagkakaalam ko, si Daddy, pumunta noon sa US and he was baptized by the Spirit of God. He was consumed by the Spirit of God. Tapos pagbalik na dito, inunti-unti niya, sabi niya, bili tayo ng drums. Ang unang ginagamit pa nga na drums noon dito, galon eh. Alam niyo yung galon, yung may malaki kang galon dyan, tapos dito, tapos meron kang papalibot na tansan. Itong teng, ganun mga rolling ng drums noon. So pag tinignan mo, actually hindi ko inabot to. Kinikwento lang ho sa akin ni Pastor Raul yung mga pangyayaring to. Kinikwento lang ho sa akin. So, ganun yung time. Then, it came to the point that the Holy Spirit has fallen. Of course, let me use the term. In this church, at itong iglesyang na ito ay naging isang church na talagang sumasamba sa Diyos. Amen? Ang church na ito dumating sa pagkakataon na dati gusto nilang magtaas ng kamay, pero kasi dati pag nagtaas ka ng kamay, yung iba nakatingin sa'yo, ba't nakataas yung kamay niya?
But it came to the point na pag nagtaas ka ng kamay, alam mo sa sarili mo na expression yun ng pagsamba sa Diyos. Alam mo, pag binuksan mo yung bibig mo and you say the goodness of God, alam mo, sinasabi mo sa Panginoon kung gaano siya kabuti. It's not something na naging tradisyon, kundi ayon ay naging katotohanan sa puso ng EFC that this church is a worshiping church. Hello? Hello? Then this great Pastor Paul came. Graduate from the Bible School. Ay, ibalik natin yung Apostles' Creed. Oh, ibalik natin yung ganito, ganyan, ganito, ganyan. Oh, wag masyadong maingay. Kasi bago ko maging Christian, rock and roll mindset, fanatic ako. Galing sa ano yan. So tahimik ulit tayo. Oh, medyo tumahimik ulit ang church. Then, year 2002, God spoke into my heart. Hindi ako naniniwala sa tongues. 1 Corinthians chapter 13, naniniwala ako sa quote-unquote cessationist. Ang ibig sabihin, hindi na kailangan ng tongues, hindi na kailangan, basta ang mahalaga ang pagsamba, nasa puso. Hindi mo kailangan buksan ang bibig mo. Hindi mo kailangan magtaas ng kamay, basta ang mahalaga, sumasamba ka sa puso. And men, hindi pwedeng sumasamba ka sa puso na hindi susunod ng katawan mo. Naintindihan ho natin? Hindi pwedeng umaten ka sa party tapos nagtugtugan, o sayaw na tayo, o sige sayaw na tayo. Kamusta ka na? Sumasayaw na ako. Saan? Sa puso ko. Turn mo na. Ikaw na yung pang-17 sa dibu. Oo, nandyan na ako. Saan? Sa puso ko. You cannot say that. Naintindihan ho natin? Pag pinag-uusapan ho natin ang isang pusong sumasamba, may ebidensya yon. Nakikita yon. Amen. Hello. You cannot tell yourself that you are filled with the Spirit of God, that you are filled with the oil of gladness. Tapos yung mukha mo nakasimangot, tapos yung mukha mo parang wala ng kinabukasan, yung mukha mo parang wala ng pag-asa, pero ang sinasabi mo, I have the oil of gladness. Man, there's something that needs to change into our hearts, into our minds. Why? Sapagkat makapangyarihan ang pagsamba at pagpapasalamat. Amen. Let's read Colossians chapter 1, chapter 2, verses 2 and 7. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Rooted and built up in Him, establish in your faith. Those who are established in their faith, they abound in thanksgiving. Alam niyo ho ba, parang pulso. Para malamang mong may buhay ang isang tao, dapat hawakan mo kung meron siyang pulse. Either dito, sa baba, sa paa. So pag ang isang tao may buhay, kailangan meron siyang pulso. Tibok ng puso. Ang praise o ang pagpupuri at pagpapasalamat ay parang pulso ng isang mananampalataya sa kanyang spiritual na buhay. Malalaman mo ang isang mananampalataya kung siya ay malalim sa pananampalataya sa mga bagay na naririnig mo na lumalabas sa bibig niya. Malalaman mo ang isang mananampalataya kung siya ay matibay, malalim at malawak sa kanyang pananampalataya kung ang pagsamba ay mahalaga sa kanya. Kung ang pagpupuri ay binibigyan niya ng bigat sa buhay niya.
Ang sabi ho dito ni Apostol Pablo, as you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. So as I walk with Him, I am rooted and built up in Him and established in faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Alam niyo ho, sa banal na kasulatan, kung meron mang isang bagay na sinabi na ito ang kalooban ng Panginoon, ayun ay ang salitang magpasalamat ka lagi. Amen? Kalooban ba ng Panginoon na tayo ay maging malusog? Kalooban ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa pagpapala? Kalooban ba ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng may kabanalan? Lahat yan ay kalooban ng Panginoon, but you would never read in the Bible directly na sinabi ng Panginoon, be holy for it is the will of God, or be prosperous for it is the will of God, or be blessed for it is the will of God. Even though yung mga bagay na yon ay kalooban ng Diyos, pero ito direkta na kung meron man sa banal na kasulatan na talagang direktang sinabi ng Diyos na ito ang aking kalooban, walang iba kundi ang maging mapagpasalamat. Ito ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ho sinabi dyan na for everything, give thanks. Iba ho yun. Pag sinabi ko natong for everything, give thanks, pag may sakit ako, papasalamat ako, Lord, salamat sa sakit. Ang tawag ho doon, for everything, give thanks. Pero ang sabi ho ng Bible, in everything. In everything. Hindi for, in. Ang sabihin po ng in everything, kung meron kong karamdaman, kaya mo magpasalamat. Bakit? Kasi sa karamdaman na yan, ipakakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Amen. Kung nahihirapan ka, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos sa kahirapan. Ang tawag doon, for everything. Even you are poor, then you give thanks. No, the Bible did not say and will never say, give thanks because you are poor. No. In everything, in spite of poverty, God can still do marvelous and miraculous things. Amen. In everything, give thanks. Ang sarap. Sino sa inyo, matanong ko lang bago tayo magdire-diretso dito, sino sa inyo that you really love to worship and to praise God? Do you really love to praise and worship God? If I will praise or sing forever, Jesus, I love you. Can we say it? Can we say it? 1, 2, 3. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Come on, say it out once again. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Amen. Whenever you sing, you understand in your heart that God is indeed good. Your faith is established. Pag ikaw sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, your faith is being established. Na sa gitna ng sitwasyon na meron ka, pinili mong magpuri sa Panginoon, your spirit is being established. Amen. First truth. When you praise and thank God, it establishes your faith in Him. Ang sabi ho ng verse na binasa natin, rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught,
abounding in it with thanksgiving. Pag ikaw ay nagpupuri, pag ikaw ay nagpapasalamat, minsan hindi kayang intindihin ng isip mo, ganitong sitwasyon, magpapasalamat ako, ganitong pangyayari, magpapasalamat ako, ganitong karanasan, ganitong eksperyensya, magpapasalamat ako, Pastor. Hindi yata tama yan. Hey, when you praise God in the midst of the storm, you are using your faith. Amen. Pag ikaw ay nagsasabing mabuti ka, Panginoon, kaya sa tingin mo yung nangyayari sa buhay mo hindi ayon sa kagustuhan mo, pero sinisigaw mo sa sarili mo, mabuti ka, Panginoon, ang biyaya mo ay sapat. Hindi mo ba alam, ine-express at ini-establish mo ang pananampalataya na binigay ng Diyos sa'yo? Amen! So whenever we sing here, we always say na ang sabi ng iba, hindi ba insensitive na sasamba ka, magpapasalamat ka, sa gitna na, kung alam nyo lang yung dinadaanan ko, hindi ka makakapagpuri sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, kung mabigat ang dinadaanan mo, mas kailangan mong magpuri sa Diyos. Kung ano mang laki ang meron na problema ang sumasalubong sa iyo, mas dapat, if I may use the word, kang sumamba sa Diyos. Sapagkat habang sinasambo mo ang Panginoon, hindi mo namamalayan, ang pananampalataya mo ay lumalalim, ang pananampalataya mo ay lumalawak, ang pananampalataya mo ay lumalaki, at nakikita mo ang sarili mo. Instead na nakatingin ka sa problema, ngayon nakatingin ka sa pangako ng Panginoon. Instead na nakatingin ka sa circumstansya, ngayon nakatingin ka sa krus na tinapos ng Panginoon. Imbes na nakatingin ka sa karamdaman, nakatingin ka sa kalusugan na kaloob sa iyo ng Diyos. When you praise and give thanks to God, then your faith become stronger and stronger and stronger. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya ang sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina ng binasa ko, in everything give thanks. Yung salitang thanksgiving, actually dalawa yan sa New Testament. Ang salitang thanksgiving nanggaling mo yan sa salitang Eucharistia, na ang ibig sabihin is thankful for God's grace. So pag ikaw ay nagpapasalamat, ang ibig sabihin, nagpapasalamat ka sa pagpapala ng Diyos na hindi nakabase sa ginagawa mo. Nagpapasalamat ka sa biyaya ng Diyos. Hello! Ang ibig sabihin po ng Thanksgiving is the giving thanks for God's grace, as simple as that. Panginoon, nagpapasalamat ako na kahit hindi ako karapat dapat gumaling sa karamdaman na ito, alam ko, ako ay pinagaling mo dahil sa biyaya mo. Panginoon, nagpapasalamat ako na dahil kahit hindi ako karapat dapat sa pagpapalang ito, salamat sapagkat walang pwedeng humadlang sa pagpapala na gusto mong ibigay sa akin. Pag nagpapasalamat ka, kahit ano ang sitwasyon, kahit ano ang nararanasan mo, ang ibig sabihin mo, kinikilala mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hello! Do not live your life according to the low, self-centered performance treadmill Christianity. Pagpapalain lang ako pag ito ang ginawa ko. Pagpapalain lang ako pag ito ang natapos ko. Gagaling lang ako pag ito ang ginawa ko. Gagaling lang ako pag ito ang tinapos ko. Ang ibig sabihin ng pagpapasalamat, kapatid, simple lang, ikaw ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon sa buhay mo, sapagkat ang lahat ng pagpapala ay sasayo, hindi dahil mabuti ka o dahil may ginagawa ka para sa Diyos, kundi ikaw ay pinagpapala sapagkat ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. God bless us not because we are good, but because simply He is good. When you give thanks to God, you acknowledge a life based on grace. Yung salitang thankfulness,
Nanggaling ho yan sa salitang charisomai, na ang ibig sabihin ay good confession, you, at grace and favor. Good confession, then grace, charisomai, and favor. So ang ibig sabihin ho ng salitang thankfulness, eucharisomai, is mental or verbal. Sabi natin lahat, verbal. Come on, louder than that, verbal. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Paano? Sa puso ko. Ang sabi ho ng banal na kasulatan, it is a mental or verbal expression of one's acknowledgement and appreciation of God's person, His grace, blessings, and sovereign work in one's life and the world. Kung ikaw ay nagpapasalamat, sasabihin mo. Kung ikaw ay nagpapasalamat, aawitin mo, bibigkasin mo. Ayun ang ibig sabihin ng thankfulness. Amen. Kaya ang sabi ni David, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ang sabi ni David, sino bang walang problema? Sino bang hindi nagkakamali? Sino ba ang hindi nagkakasala? Lahat tayo nararanasan natin yan. Pero ang sabi ni David, I will praise the Lord at all times. And His praises will always be in my mouth. May problema, praises will always be in my mouth. May mga bagay na hindi maganda, praises will always be in my mouth. Man, my soul shall boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Mag-isa lang ba si David nang siya ay nagpupuri? Sabi niya, no, let us exalt His name together forever. Oh, come and let us magnify the Lord. Amen. Sabi ni David, kung dadalhin ho natin sa Tagalog na ganitong pananalita, hindi ako titigil na purihin, sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng aking bibig. Ang sabi ho niya ng aking kaluluwa, ipagmayayabang ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. At samahan niyo ako na purihin at sambahin at itaas ang pangalan ng ating Diyos. Amen! That's why I love to come to church. Why? Because when I come to church, we magnify the Lord. We exalt His name together. Ayun ho yung puso na meron si David. Let everything that has breath praise the Lord. Pastor, wala akong dahilan para sumamba. Just give me a reason. Hello? Sino sa inyo may hininga? Huwag na natin tanungin kung mabaho ba o mabango. Basta. Sino sa inyo may hininga? Ano sabi ko ng Bible? Simple lang. Lahat ng may hininga, sambahin mo ang iyong Diyos. Having breath itself is a reason for you to praise God. Amen. 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 Alam nyo, isa sa mga gusto ko, I was sharing this last week. Naalala nyo yung kinikwento ko kay Peter at Silas. Di ba? Sumamba sila sa Panginoon. At ang sabi doon, the other prisoners heard them. Right? Habang sila ay sumasamba o maabit sa Panginoon, narinig daw sila ng ibang mga bilanggo. Ang matindi doon, sabi sa verse 25, and they experienced earthquake, and suddenly earthquake came. Then the prison cell was opened and the chains were broken.
Pero hindi sila tumakbo. Hindi sila lumabas. Alam nyo, pag nagpupuri ka sa Diyos, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kapaligiran mo. Hindi nangyayari kung namatay ba yung ilaw, bumukas pa yung pinto, marado pa yung pinto. Ang tunay na sumasamba, ang nangyayari, ang buong atensyon niya ay nakatutok sa Diyos na napakabuti sa buhay niya. Wala siyang pakialam. Kung tinitignan ako ng katabi ko, tumataas ako ng kamay, sinasabi ng katabi mo, ba't pataas-taas ka ng kamay? Who cares? I am focused and my full attention is towards my Savior who loves me so much. Sino sa inyo yung naranasan nyo na yan? Sa puso ninyo? Minsan, di ba, nag-worship kay Lord, tapos gusto mo nang magtaas ng kamay. Kalang, baka nakatingin to eh. Sabihin, hindi bagay, ha? Tataas-taas ka pa ng kamay, kanina lang. Hello? Alam mo, sa church prevalent yan eh. Pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi bagay sa'yo ang sumamba sa Diyos. Pag ikaw ay nagkamali, huwag kang magtataas ng kamay, hipokrito. Ganyan ang katuruan ng traditional church. Men, pag ikaw ay nagkamali, huwag kang mag-church. Nakakahiya kay Lord. Hello? O kung mag-church ka, doon ka lang sa likod. O pag nag-aawitan, huwag ka magtataas ng kamay. Hindi bagay. You are not worthy. Why? Because you've done something. You've done something. Come on. Let me tell you. Is worship about what you've done or about what He has done? Whether good or bad. Yes, people will tell you, hindi, dapat ganito, ganyan. Naniniwala ako doon. Agree ako doon. Pero at the end of the day, I ask myself, ang tunay ba na pagsamba dahil sa ginawa ko, maganda man o hindi, o dahil sa ginawa niya, kaya ako sumasamba? Don't believe those lies. Pag nagkamali ka, wag kang mag-church. Pag hindi ka nag-church, lalo kang lalayo sa Diyos. Pag hindi ka nagpuri dahil ikaw ay nakagawa ng mali, lalo ka magkakaroon ng guilt feelings. Nagtatalo yung emosyon mo, nagtatalo yung espiritu mo at yung isip mo, at nagkakaroon dyan ng clash. At ano nangyayari? Paglabas mo ng church, imbes na blessed ka, nangyari sa'yo exhausted. Why? Pagkat nagtatalo ang espiritu at ang flesh mo. Come on, don't listen to those lies. Yes, I've committed something wrong, but it's not about my wrong. It's about His goodness. It's about His grace. My worship will change me. Amen. Amen. Hindi ako magbabago tapos tsaka ako sasamba sa Panginoon. Hindi ko ganon. Sasamba ako sa Diyos at ang pagsambang yun sa presensya niya ang magbabago ng buhay ko. Amen. That's the real essence of worship. Worship is all about what Jesus has done into our lives. We were deceived for very long time. That praise and worship is about you. No way. Praise and worship is about God. Amen! Hello! Sino ba talaga ang karapat dapat sa presensya ng Diyos? Sino ba talaga ang karapat dapat sa pagsamba sa presensya ng Diyos? Hindi ka ba nagkamali? Hindi ba ako nagkamali? Lahat ho tayo, we don't condole. Hindi ho tayo naniniwala na ang kasalanan ay okay lang. Hindi ho tayo naniniwala na ang kasalanan ay walang problema at okay lang sa Diyos. No! Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na gumagawa tayo ng mali. Kaya hinahanda niya ang presensya niya na sumaiyo, sapagat ang presensya niya ang magtuturo sa iyo para hindi gumawa ng mali at ng kasalanan. And this world has turned it around. May mali ka, wag kang sasamba. Pag hindi ka sumamba, lalo ka nako-condemn, lalo kang gumagawa ng mali. Amen. Once again, when you praise and worship God, it's not about you. It's not about you. It's not about you. It's all about Him. Amen. Amen.
Ayan ang gustong-gusto ko sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. When you are in the presence of God, you will always live as a different person. Amen. Baka hindi na tayo makaalis dito. Number 2, it erases the power of Satan. Alam mo ba na ang pag-angal, pag-complain, at pagre-rebelde ay attribute ni Satanas. Kaya pag may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, ang gusto ng demonyo, umangal ka. Ang gusto ng demonyo, mag-murmur ka. Ang gusto ng demonyo, mag-rebelde ka. Pero ang sabi ng Panginoon, sambahin mo lang ako, ako bahala sa sitwasyon mo. Hello? Una, worship is not about you. It strengthens your faith. Secondly, worship is not about the situation. It actually erases the power of Satan in your situation. Amen? Worship is all about Him. Not your sin, not your situation. It's all about the Son, Jesus Christ. Amen. Sabi sa Psalm chapter 8 verse 2. Sabi ko dito sa NIV, through the praise, sabi natin lahat, praise. Come on, louder than that, praise. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies. Dahil sa pagsamba, ikaw ay nakapagtayo ng isang pader sa iyong kaaway to silence the foe and the avenger. The avenger. Sabi ko sa Amplified Version, out of the mouths of the babe and unweaned infants you have established strength because of your posts, that you might silence the enemy. Men, whenever you praise God, you are telling the enemy, shut up. Amen. Pag hindi maganda ang sitwasyon mo at ang pipiliin mo, instead na umangal lang sasabihin mo, magpupuri ako sa Diyos, ang sinasabi mo kay Satanas, Satanas, wag kang maingay. Wala kang karapatan sa buhay ko. Magpupuri at sasamba ako. Amen. Ang liwanag ho ng verse. Ang sabi yan, out of the mouths of the babe and unweaned infants you have established strength because of your post, that you might, sabi natin lahat, silence the enemy. Come on, louder than that, silence the enemy. You know, the enemy is very noisy. The enemy will always talk to you. The enemy will always speak to you. You are not worthy. The enemy laging sasabihin sa iyo, wala kang, hindi ka karapat-dapat, mahirap ka, may karamdaman ka, pinanganak ka mahirap, ikaw ay mamamatay na mahirap. Ang pagpapala ng Diyos hindi para sa iyo, para yan lang yan sa mga magagaling, para lang yan sa galito gaya. Sasabihin sa iyo ng demonyo, nakagawa ka ng mali, tapos ngayon mananalangin ka, nakagawa ka ng kasalanan, at ngayon sasamba ka. Ang daming sinasabi ng demonyo pa sa iyo, para ma-discourage ang buhay mo. Pero pag ikaw ay nagsimulang sumamba at magpuri sa Diyos, ang sinasabi mo sa maingay na demonyo, huwag kang maingay sapagkat ako ay hindi para sa iyo, ako ay para sa Diyos. Amen. Alam nyo bakit nanginginig si Satanas? Ngayon lang natin pag-uusapan ng konti si Satanas sa pulpiting ito, pero lahat ng pag-uusapan natin ng tungkol sa kanya ay puro kabaliwan at kalokohan ng buhay niya. Bakit si Satanas nanginginig sa isang mananampalataya na nagpupuri sa Diyos? Alam niyo ho ba, galit na galit ang demonyo sa mga taong nagpupuri sa Diyos. Bakit? Sapagat ang demonyo ay KSP. Ang gusto niya, siya pinupuri. Isaiah chapter 14
Ezekiel chapter 28, ano ang sabi doon? Ang sabi niya, gusto kong maging katulad ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Sinasamba. Ano ba ginagawa ng anghel? Sinasamba. Ano ba dapat ginagawa ni Lucifer sa Diyos? Sinasamba niya ang Diyos. Ano ang sabi ni Lucifer? Gusto ko ako ang sambahin. Gusto ko ako ang bibigyan niyo ng atensyon. Gusto ko ako ang papansinin ninyo. Gusto ko, ako. Ang gusto ni Satanas siya. Pero pag ikaw, hindi mo siya tinignan, at ang tinignan mo ang ginawa ni Kristo, nababadrip siya sa buhay niya. Hello? But when you don't focus on God, if you don't behold the Son, you focus on this situation, tuwan-tuwa ang demonyo. Yes! Hindi siya nakatingin kay Jesus. Yes! Nababaling ang atensyon niya sa sitwasyon, sa demonyo. So whenever you praise God, beloved, the enemy's knees are shaking. The enemy cannot handle the people who takes pleasure praising God. Ang isang taong puro ako, pag hindi siya ang pinag-uusapan sa grupo, aalis yan. Hello? May kilala na ba kayong mga tao na walang sinabi kundi ako? Kamusta yung college mo? Alam mo yung college ako? Kamusta yung alam mo yung basketball player ako? Kamusta yung alam mo yung ganito ko? Kamusta yung namatay? Alam mo yung namatay ako? Hindi niya alam. Basta siya bida eh. Hello? Ang isang tao na ang gusto niyang pag-usapan ay siya, ako, buhay niya, ginawa niya. Pag iba ang pinag-uusapan, hindi mapakali yan. Maboboard yan. Hanggang makikita mo na lang, bro, una na ako Hello? And when Satan keeps on bugging you, when Satan keeps on bugging you, I want you to understand one thing. Start to praise God and not focus on Him because He wants your attention, and don't ever give your attention to Satan. And when you are not giving your attention to Satan, he will flee from you. Hello? Submit to God. Sa ibang translation, worship God, acknowledge God, and Satan will flee from you. Amen? Pag ikaw ay nagpupuri at nagpapasalamat, sinasabi mo sa demonyo, hindi kita kilala. Ano ba pangalan mo? Ayoko. Alam ko lang, Jesus. And Satan will flee. Alam nyo bakit si Satanas minsan ay lumayo? Pinapansin Hello? Huwag mong pansinin, mababoard yun. Mababadrip, maghahanap yun ng iba na papansinin siya. Dahil pag pinapansin siya, tuwan-tuwa siya. Kasi yun ang gusto niya. Hello? Sabi mo sa katabi mo, wag mo nang papansinin ng demonyo. Sabi mo sa katabi mo, wag mo nga akong pakialamanan. Hey! Are you getting the point? Are you getting the point? Kung meron mang isang bagay na gustong-gusto ng demonyo, ayun, yung binibigyan mo siya ng pansin. Ayun, yung atensyon mo, binibigay mo sa kanya. Huwag mong gawin yon. Ang atensyon mo, ibigay mo lagi sa karapat-dapat na binibigyan ng papuri at pagsamba, kundi ang ating Diyos. At makikita mo ang gawa ng kaaway sa buhay mo ay mawawala, hihina, at darating ang panahon, titigil. Sapagkat hindi kaya ng demonyo ang isang tao na alam niya at nagpupuri siya sa tunay at buhay na Diyos. Amen! Praises, we know this. You must to celebrate. Sasabihin ng demonyo, wala kang pera. Sasabihin mo, I celebrate the provision of God. Ay, may karamdaman ka. I give thanks to the healing of God. Sabi ng demonyo sa'yo, wala ka ng karapat-dapat, you are unworthy. So sabihin mo sa sarili mo, I give thanks because I am the righteousness of God, therefore I am worthy. Ano sasabihin ng demonyo sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Alis na lang ako.
Punta na lang ako sa isang tao na maniniwala sa akin. Hello. When you praise, you silence the enemy. Amen. Psalm 16 verse 23, whenever the Spirit from God came on Saul, it's not actually Psalm, it's 1 Samuel. David would take up his lyre and play. Then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Time na to, pag si Saul dinidemonyo, alam niyo ibig sabihin ng dinidemonyo? Alam niyo ibig sabihin ng dinidemonyo? Yung na-exhaust ka na, wala ka ng rest, nag-i-struggle na yung pananampalataya mo, iniisip mo na kung ang Diyos ba mabuti o minsan lang, ang Diyos ba ganito o ganyan, ang Diyos ba ganito, ganito, ganyan. Hello, ang tawag doon, dinidemonyo. Ang sabi ho doon, pag si Saul ay dinidemonyo, pupunta si David, tutugtog ng lyre, magpupuri at sasamba sa Diyos. At habang ginagawa ni David ang papuri at pagsamba, ang masamang espiritu ay umaalis. Amen. Huwag kayong sasama sa mga tao na rebuke natin si Satan. I rebuke you, Satan! Let's go! Tropa. Kaya may nandidemon possess, no? Tapos, Brad, puntahan natin. Tapos pagpasok mo ron, sasabihin ng demon possess, kuya. Come on. Satan has no right in your life. Pag ikaw ay po nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, pinapatahimik mo ang demonyo at ayokong may maingay sa tenga kong demonyo. Kaya kung ako sa inyo, lagi kong patatahamikin ang demonyo. At kung paano patatahamikin ang demonyo, simple lang. I will start to praise God. I will start to worship God. And the praises and the worship of the people of God silence the enemy. That's it. Satan cannot handle the people who takes pleasure in praising God. Amen? Amen? Sino sa inyo ang gustong-gusto niyong sinasambahan Diyos? Kanina hindi ganyang kalakas ha? Sino ho sa inyo ang gustong-gustong sumasamba at nagpupuri sa Diyos? Whenever you worship God, you are telling the enemy, manlaloko ka lang naman eh. Sino ka ba? Kala mo mas makapangyarihan ka sa akin? Come on. Are you kidding me? Hey! Walang ibang kapangyarihan ng demonyo kundi dayain ka. At titigil siya sa pandadaya sa iyo pag ikaw ay nagpupuri at sumasamba lagi sa Diyos. Amen? Alam si Benny Hinn, isa siya sa pinakasikat na healing evangelist. Kaya pumunta siya dito sa Pilipinas, how many thousands? I think there was about 500,000 ang tao sa Cuneta Grandstand. So, ang nangyari, pagaling siya, di ba siya pa yung naghuhubad ng code, tapos pipila yung mga tao, tapos vroom! Tapos magtutumbahan yung mga tao. Naalala ko yung buhay pa si Tatay Takyo at saka si Pastor Jesse. Umaten sila sa Benny Hinn Crusade. Tapos sabi niya, in this side. Kunyari dito, nandiyan sila Pastor Jesse at saka si Tatay Tak sa unahan sila eh. Ang sabi ni Benny Hinn, receive the power of God. Tumbahan lahat. Tapos si Tatay Takyo at saka si Pastor Jesse, katayo. Sila na lang nakatayo eh. Pagtingin ni Pastor Jesse at ni Tatay Tak, sila na lang nakatayo. Sabi, tumba na rin tayo. Nakakahiya eh.
Sinikwento naman nila. No? Tuwan-tuwa nga sila pag kinikwento nila yun eh. How many thousands of people got healed? Ilan? Maaring milyon na ang gumaling sa Benny Crusade, Healing Crusade. CBN Asia in-interview si Benny Hinn. Sabi niya, Pastor Benny, Evangelist Benny Hinn, meron ho ba kayong English, of course, ang interview, meron ho ba kayong gift of healing? Sabi ni Benny Hinn, honestly, I must tell you, I don't have a gift of healing. Nagulat yung mga nag-interview sa kanya dito sa Pilipinas, sa CBN Asia. Hindi nga, thousands, hundreds of thousands, and maybe millions of people got healed sa ministry ninyo. Tapos sasabihin nyo sa amin, you don't have a gift of healing. Ang sabi ni Benny, I want you to notice, go back on all my crusade. What do? I love to sing, praise, and worship God. And when I praise and worship God, the Spirit of God becomes tangible. The Spirit of God starts to move. When Jesus is exalted, the Holy Spirit is aggressive. Amen? And when we exalt God, when we praise God, when we worship God, the Holy Spirit moves, then the Holy Spirit starts to heal the sick. You don't need to have a gift of healing for you to experience healing. You simply need to praise and magnify God, and His presence will become tangible and obvious, and you will experience every good and perfect thing that comes from Him. Amen. Tapusin na natin to. Of course, praise, speaking of that, exalts the presence of God. God inhabits in the praises of His people. Ang salitang inhabit, ibig sabihin dwell. Of course, He dwells in us. The Holy Spirit dwells in us. Whenever you praise God, you are conscious that God is inside of you. Amen. Ang sabi sa Acts 13 verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas. Yung mga disciples, they ministered to God. Aba? Pastor, kala ko tayo mag-minister sa Diyos. O ang Diyos ang mag-minister sa atin. Sabi diyan, they ministered to God. Alam sa ibang translation, simple lang yan. Ang sabi diyan, while they were worshiping the Lord. When you worship God, you minister to Him. You bless Him. You magnify Him. You exalt Him. You become an instrument of telling the people who He is in your life. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have created for my glory, men and women of EFC. Gusto kong sabihin sa iyo sa ating pagtatapos, ikaw ay nilikha ng Diyos para Siya ay sambahin at purihin. Amen? Hindi ka nilikha ng Diyos para umangal. Hindi ka nilikha ng Diyos para mag-murmur. Hindi ka nilikha ng Diyos para magrebelde. Hindi ka nilikha ng Diyos para magtanong, bakit ganito? Bakit ganyan? Nilikha ka ng Diyos mabuhay ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, kahit may bakit sa isip mo, ang sinasabi ng puso mo, nagtitiwala at ako ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Totoo naman talaga yung kanta ng side A eh. Diba? Too many questions and the answers are so few. That's true. But in life, you don't need answers. You need the one who gives the answer. Jesus is the answer. For example, hindi, Pastor, mahalaga, may sagot ka sa tanong, okay. Pag ikaw ba gumagamit ng ilaw, inaalam mo pa yung detalye. Ang ilaw ay nilikha ni Thomas Edison at ito ay may
thousands of lightning bolts, kaya pag ito ay inon mo, ang kuryente ay dadaloy mula doon sa switch, papunta doon sa electric, tapos pupunta sa ilaw, at ang ilaw ay sisindi. Ayun, at may enjoy mo ang ilaw. Pag nagbukas ko kayo ng ilaw, ganun ba? You answer a lot of questions, or you simply switch it on and you enjoy light. Hello? Example, sino dito yung nanay tsaka tatay? Utusan mo yung anak mo, pakibukas nga yung electric fan. Alam mo, tay, ang electric fan ay nilikha ni ganito. Tapos alam niyo ba, ang electric fan, normally meron yan 3 LC at minsan 4. At ayan ay merong switch na 3 at may off, may 1, 2, 3. Yung iba may 4. Tapos kailangan isaksak mo yan sa kuryente. Pag sumaksak sa kuryente, then inon mo yan, yung kuryente ay lalabas, tapos pupunta sa electric fan at iikot at ikaw ay hanginan. Pagtingin mo sa sarili mo, pawis na pawis ka. You don't do that. You simply enjoy. Even sometimes you don't know the answer. Amen. Amen. Don't let the questions of life stop you enjoying, praising, and worshiping God. Amen. Questions are not worthy to control your life. Let God be the one to handle it. And let me end by quoting this verse, Revelations chapter 4, verse 11. Thou art worthy, O Lord. May I invite the worship team to please join me, worship team. Thou art, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. You are created to give God pleasure. And the only way to give God pleasure is to praise and to worship Him. Amen? Amen? Come on, let's all rise. Let's all rise.